Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniiwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming isip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ni numan upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinhod, kabutihang loob, ganoon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong tutugon, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat siyaong ginawa niya ay kahangahangan tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag.
Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, hiyaong sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang salita mo'y liwanag, kaglaw sa aking paglakad, sapagkat pagsayong landas. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ni numan upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya, pati ang iyong balabal. Kung sapilitan kang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong panghindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikita sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga. Mga kapatid, sa atin pong mabuting balita, pinapakita sa atin na Jesus yung katangian ng isang pagiging maunawain, yung katangian ng pagpapakumbaba at katangian ng tunay na nagmamahal. Mga kapatid, sa buhay ho natin bilang mga tao, isa ito sa mga usapin natin, paano ba natin harapin ang mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan? Paano ba natin sila pakikitunguhan? Ano ba ang tamang gawin para maging maayos ang lahat? Mga kapatid, sinabi ho sa ating mabuting balita, sinabi ni Jesus, kung sinampal ka sa iyong kanang pisngi, iharap mo pa ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo pa sa kanya, pati ang iyong balabal. Mga kapatid, ang mga bagay na ito, pinapakita ni Jesus kung paanong magpakumbaba. Kung paanong tayo mismo ay tinuturuan ni Jesus na maging mabuti. Mga kapatid, ito lang naman kasi kuminsan malimit ang nagagawa natin. Madalas, ang nasa isipan natin ay kumanti. Ang nasa isipan natin ay balik kung ano man ang ginawa para sa atin. Madalas kapag sinuntok tayo, ang gusto natin
suntukin din. Kapag siniraan tayo, madalas ang ginagawa, sisiraan din. Ganun malimit ang iniisip natin. Ang ibalik ang kung anuman ang ginagawa para sa atin. Pero mga kapatid, ang sinasabi ni Jesus, kapag may ganong mga pangyayari, ano ang mas lalo at ano mas mabuting gawin? Pagpakumbaba. Ibigay ang kung ano ang hinihingi nila. Yan po ang tinuturo ni Jesus sa ating mabuting balita. Pagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Malimit ho nangyayari ito sa ating buhay. Kapag marami tayong nagagawa, lalo tigit sa ating simbahan, kaya kapag marunong tayong magbigay, kapag mabuti tayo, anong nangyayari? Madalas sinisiraan tayo. Pero mga kapatid, imbis na siraan din, imbis na ibalik din ang kung ano ang ginagawa nila, ang mahalaga, sana mga kapatid na ipinapaunawa sa atin ni Jesus, pagpatuloy pa rin ang paggawa ng mabuti. Ano ba ang nagiging dahilan o rason? Malimit kung minsan bakit nagkakaganito ang ibang tao. Dahil sa tinatawag nating selos. Yun lang naman hulagi ang nagiging dahilan kung bakit marami mga taong nakakaaway natin. Malimit maraming mga taong sumisira sa atin. Malimit mga taong nakikita ang kung anong masama sa atin. Bakit? Dahil sa inggit at selos. Pero mga kapatid, sinasabi ni Jesus, hindi paninira o hindi pangaaway din ang ibabalik sa mga taong gumagawa sa atin ng mga ganong bagay. Hindi kabutihan. Sa buhay natin bilang mananampalataya, ang kinakailangan natin gawin, pagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Ipagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos. Nung isang araw nga po ay merong akong kaibigan na lumapit sa akin. Meron daw siyang problema. Ito daw ay matagal ng lingkod ng simbahan. Sabi niya sa akin, Father, bakit ba ganun ang mga tao ngayon? Sabi ko, bakit po? Kasi Father, alam niyo ho, ilang taon na akong naglilingkod sa simbahan. Pero bakit malimit kong naririnig yung paninira sa akin? Malimit kong naririnig na meron daw akong ginagawang masama. Sabi ko sa kanya, Nanay, lagi mo hong titing at lagi mong unawain. Hindi ang mga taong yan ang iyong pinaglilingkuran. Hindi sila ang pinaglalaanan mo ng oras at panahon. Hindi sila ang pinaglalaanan mo ng iyong sarili. Ang Diyos. Ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran. Ang Diyos ang naging dahilan kung bakit ka bumabalik sa simbahan. At ang Diyos din ang magiging dahilan kung bakit ka mapupunta sa Kanya. Hindi sila ang magiging dahilan kung bakit ka makakatungo sa iyong goal sa buhay. Ano ba ang goal mo sa buhay? Siya. Bakit ka ba naglilingkod? Bakit ka ba paulit-ulit na bumabalik sa simbahan? Sagot niya sa akin, Father, para ho ako ay maligtas. At ang tanong ulit sa kanya, sino ba ang magligtas sa iyo? Sagot sa akin, Father, ang Diyos. Nanay, kung ang Diyos ang magliligtas sa iyo, ang Diyos ang tingnan mo. I-focus mo ang iyong goal sa Kanya. I-focus mo ang goal mo sa paglilingkod sa Kanya. Sapagkat, sabi ko, ibibigay, ipapakita ng Diyos sa kanila mismo, sa mga taong naninira sa iyo, sa mga taong tumutulig sa iyo, ang mabuti. Ganun po sa ating
alam nating wala tayong ginagawang masama, kung alam nating wala tayong inaapakang mga tao, kung alam natin sa ating sarili na gumagawa tayo ng mabuti, pagpatuloy lamang nating tingnan ang kung anuman ang ginagawa ng iba para sa atin. Huwag nating ibalik ang kung anuman ang ginagawa nila para sa atin. Pagkus, tayo nawa ay magsumikap na gumawa ng mabuti. Ito'y para sa ating kaligtasan. Ito'y para sa ating ikalululahati. Ito'y para tayo mismo ay maligtas patungo sa kaharian. Si Jesus na mismo ang nagsasabi sa ating mabuting balita. Hindi ngipin sa ngipin, kundi paggawa ng kabutihan laban sa kasamaan ang magiging daan upang tayo ay maligtas. Hari nawa, sa banal na pagdiriwang ng misang ito, makita natin sa ating mga sarili, hindi ganti, kundi kabutihan ang siyang magiging daan at susi upang tayo ay isang magandang umaga sa inyo. Napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa kanyang mahabaging pag-ibig na nagpunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinaging manhid na ng pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na kay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkasama-samang lumago at mapaglabanan ang pagkaaway-away at hindi pagkakasundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong mga angking katauhan na dapat pakainin at
pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo na Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. May kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.